Alam mo ba, maraming Pilipino ang masipag, pero hindi pa rin makaipon. Araw-araw pumapasok sa trabaho, pagod, stress, overtime. Pero pagdating ng sweldo, parang gumalaan lang ang pera. At bago pa matapos ang buwan, kulang na naman. Kaya maraming tao ang nagtatanong, saan ba talaga dapat ilagay ang maliit na ipon? At posible bang yumaman kahit ordinaryong empleyado ka lang? Ang totoo, hindi kailangang malaki agad ang pera para magsimulang umasenso. Mas importante ang tamang diskarte dahil maraming tao, kahit malaki ang sweldo, walang naiipon. Habang may iba naman, kahit maliit ang kita, unti-unting umaangat sa buhay. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay hinahayaang matulog lang ang pera. Nasa wallet, nasa drawer, o minsan ubos agad sa luho at impulsive buying. Pero tandaan mo ito, kapag hindi mo pinapalago ang pera mo, unti-unti itong kinakain ng inflation. Habang tumatagal, mas bumababang value nito. Kaya mahalagang matutong mag-ipon ng may purpose. Hindi sapat ang basta may natira, dapat inuunahan ang ipon. Kahit maliit lang, kahit 50 pesos, kahit 100 pesos kada sweldo, ang importante, nagsisimula. Isa sa mga popular na option ngayon ay ang MP2 savings ng pag-ibig. Maraming Pilipino ang interesado rito dahil government-backed, mababang risk, at pwedeng magsimula kahit maliit lang. Hindi ito instant yaman, pero isa itong paraan para unti-unting lumago ang pera. Bukod sa pag-iipon, magandang investment din ang skills. Dahil habang tumataas ang skill mo, tumataas din ang value mo. Maraming tao ngayon ang kumikita online dahil natuto sila ng editing, freelancing, online selling, content creation, at digital skills. Minsan, ang pinakamagandang investment ay sarili mo. May iba naman na nagsisimula ng maliit na negosyo. Hindi kailangan grande agad. May mga negosyong nagsimula lang sa pagkain, online selling, ukay, printing, reselling, homemade products. Ang mahalaga, marunong magsimula. Pero tandaan mo rin ito, hindi lahat ng investment ay maganda. Mag-ingat sa mga easy money, guaranteed profits, sobrang gandang pangako. Kapag parang sobrang dali yumaman, madalas scam yun. Kaya mahalagang mag-research muna at huwag padalos-dalos. Isa rin sa pinakamahalagang sikreto ay discipline. Dahil kahit gaano kalaki ang kita, kung walang disiplina, mawawala rin. Maraming tao ang bumibili agad ng bagong cellphone, luho, trending items, kahit wala pang emergency fund. At kapag may problema, utang agad. Kaya bago isipin ang pagpapayaman, mas mahalagang ayusin muna ang financial foundation. Magkaroon ng emergency fund, tamang budget, control sa gastos, dahil ito ang pundasyon ng pag-asenso. Hindi kailangang biglaan ng pagyaman, hindi ito karera. Ang importante, unti-unti kang umaangat, unti-unting natututo, at unti-unting lumalago. Tandaan mo ito, ang maliit na perang iniipon ng tuloy-tuloy, may mas mararating kaysa malaking perang laging nauubos. At ang taong marunong maghintay, madalas siyang mas nagtatagumpay sa huli. Kaya kung may maliit kang ipon ngayon, huwag mong maliitin dahil lahat ng malaking bagay nagsimula rin sa maliit. Ang importante, magsimula ka, mag-aral, magplano, at maging disiplinado. Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang puro trabaho lang. Kailangan matuto ring palaguin ng pera. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging mayaman agad. Kailangan mo lang maging consistent. At baka balang araw, yung maliit na perang inipon mo ngayon, ang magiging dahilan ng mas magandang buhay mo sa future.